Anak, alam mo ba? Dati, naalagaan ng mga taong paligid. Dahil sabi nila, may gantimpala ang bantay ng kalikasan sa mga gumagawa ng mabuti sa kalikasan at may parusa naman sa hindi. Kaya anak, mag-iingat ka sa mga kinikilos mo at nang hindi ka maparusahan ng bantay. Bantay ng kalikasan? Nagpapaniwala pa rin kayo sa mga ganong kwento? Totoo kaya yun? Makapasok na nga. Ingat ka, anak! Opo. Sabay-sabay nagsipasok ang magkakaibigang Rem, Carla, at Sedi. Tara rin, laro tayo. Sakto. Wala akong ginagawa. Ano naman lalaroin natin? Dodgeball! Alam mo yun, lulukutin mo lang tong papel, gawin mong bola, tapos pwede mo nang ibato sa kahit sino. Siyempre, babatuhin ka din nila, kaya dapat umilag ka din. Tandaan nyo, mga bata, mali ang mag-aksaya ng papel dahil maraming puno ang pinuputol para makagawa nito. Kaya huwag kayong gagaya sa mga pasaway na batang ito. O mga bata, tigilan nyo na yung paglalaro nyo sa mga papel nyo, recess na. Pero bago kayo bumili ng iba pa dito sa tray, kailangan nyo muna bilhin yung sandwich dito ha. Bakit naman po akong bibili kung hindi po namin gusto kainin? Hindi naman namin gusto yung lasa niyan eh. Aba naman tong bata na to, mas may sustansya pa to kaysa sa mga kinakain nyo eh. Ano, may irereklamo pa ba kayo mga bata? Wala po. Pagkabili niya ay tinapon niya kaagad ang sandwich. Yo, my bro! Watch where you throwing. Hindi ako tapunan ng sandwich mo, ha? Gets mo? Huwag niyo akong pansinin. Wala lang yun. Okay. Pagdating naman ng hapon, naglinis na siya ng classroom dahil siya ang nakatakda upang maglinis. Aba, himala! Marunong pala magligpit tong bata na to. Huwag ka namang ganyan. Baka marinig niya at maabala pa siya. Saka baka matakot yung bata. Ang sama mo rin no? Teka. Di ba siya yung pasaway na nagtapon ng tinapay sa akin kanina? Kung yung ibang mga bata walang makain tapos siya tinatapon lang? Pasensya na ha. Tinamaan ka. Di lang ako nakatingin kaya nagkamali ako ng bato. O sige, tingnan natin yung galing mo. Sige nga, alam mo ba kung para saan kami? Halata sa mukha ni Ren na hindi niya alam ang sagot sa tanong na yun. Basta may lalagyanan na tapunan ng basura, okay na siya. Para saan nga ba ang kulay nila? Ren, tara na, uwian na. Kinabukasan, nakita pa rin ng ating bida ang mga basurahan. Nagtataka siya bakit hindi ito napapansin ng kanyang mga kaklase. Kaya napatanong siya. Bakit wala man lang nakakapansin sa kanila? Malamang, ikaw lang ang nakakakita sa amin ngayon. Mga ano ba kasi kayo? At iba-iba ang kulay nyo. Nagtinginan ng 3 basurahan, tsaka simulang nagpakilala. Ako si Biodegradable alias Bio. Para sa kaalaman mo bata, sa akin itinatapon ang mga basat na bubulok na mga bagay. Berde ang kulay ko bilang indikasyon. Hello? Ako si Biody. Non-biodegradable talaga ang ibig sabihin ng pangalan ko. Kaya naman sa akin tinatapon ang mga bagay na hindi nabubulok. Dilaw naman ang sa akin. Ahem! At syempre, ako ang pinakabida dito. Recyclable. Rex na lang for short. Syempre, halata namang sa akin na pupunta ang mga bagay na pwede pang magamit sa ibang paraan, tulad ng papel. At dahil astig ako, black naman ang kulay ko. Ano naman silbi kung malaman ko yung mga tungkol dyan? Di ba pare-pareho lang naman ang mga basura? At dahil doon, mas naging seryoso ang tingin sa kanya ng mga basurahan. Iho, kung hindi mo itatapon sa tamang basurahan ang mga basura, hindi sila mapapakinabangan ng husto at maaari pa silang maging sani ng mga baha at maruming paligid. Kaya importante na ihiwalay ang mga basura bago itapon para hindi makasama sa kalikasan. Tama. Kaya nga dapat magtulungan ang mga tao para sa kalinisan at kaayusan ng paligid para maiwasan ang paggala ng mga ito. Napaisip ang ating bida na mukhang tama nga ang sinasabi ng mga basurahan sa kanilang munting usapan.
Nagkataon naman na napadaan ng mga kaibigan ni Ren na sina Carla at Sedi. At sa pagkakataon na ito, nakita na nila nagsasalita ang mga basurahan. Pero sa halip na magulat, tuwang-tuwa sila at sa punto na, Wow! Ang cute naman ng ribbon mo! Aba, ayos ah. Binabalbasan din pala ng mahaba ang basurahan. Tigilan mo ang balbas ko, baka matanggal. nagsimulang magpaliwanag ang ating bida sa kanyang mga kaibigan. Sumang-ayon naman sila dito at nagtulong-tulong sila kasama na ang ibang mga bata upang maging malinis ang kapaligiran. Naging maaliwalas na rin ang paningin nila sa paligid, kaya naman nasiyahan sila. Palubog na noon ng araw nang may napansin silang anino ng isang tao sa likuran. Sino po sila? Pinatahimik ng misteryosong lalaki ang mga bata habang inabot ang isang maliit na buto upang itanim. Ay, salamat po. Pero para saan po ito? Tanim nyo ang buto na ito. Regalo ko to sa inyo. Dahil sa mabubuting bagay na nagawa nyo at sana magpatuloy kayo. Kung sakaling huminto ulit kayo sa paglilinis ng paligid, malalanta ang punong tutubo mula sa butong ito. Makakatulong ito sa paglilinis ng maruming hangin na dulot ng polusyon. Sinunod ng mga bata ang sinabi ng misteryosong lalaki. Itinanim nila ang buto sa lupa at nagulat sila na isang malaking puno ang tumubo mula sa buto. Paano ba yan? Mukhang oras na namin para umalis. Sinusundo na kami ng bantay. Aalis na kayo papunta sa ibang lugar? Oo, Iha. Aalis kami pero bago ang lahat, gagawa muna kami ng mga makabulhang bagay para sa paligid. Ako ang magiging pataba ng lupang tataniman nyo ng mga puno para naman maging maganda ang tubo nito. Ako naman magsisilbing gulong para maprotektahan ang puno na ibinigay sa inyo. Ingat ka ha! Ang bilis lang natin nagkasama, pero in fairness, enjoy naman pala kayo kasama. Makikijoin na ako sa mga kaibigang papel na pwede ulit magamit ng mga tao para maiwasan ang pagputol ng mga puno. Kita-kits ulit! Umalis silang kasama ang bantay ng kalikasan. Pero ang mga aral na napulot nila ang naiwang alaala nila para sa mga bata sa loob ng eskwelahan. Umuwi na sa kanilang bahay ang ating bida. Dala-dala ang panibagong aral at isang mahiwagang karanasan na hindi niya malilimutan. Ma, alam ko, hindi ako naniwala noong una sa inyo. Pero totoo nga pala ang sinabi mo. May bantay ang kalikasan at nasa puso siya ng bawat isa sa atin. Basta tumutulong lagi at linisin at ayusin ng paligid, mapapangalagaan natin ang kalikasan.